Sa mismong araw ng aming anibersaryo, sinunog ni Rafael ang aking mundo. Hindi gamit ang posporo, kundi sa isang malupit na desisyon. Sa gitna ng naglalagablab na kotse, iniligtas niya ang kanyang kabit at iniwan akong duguan habang unti-unting namamatay ang aming anak sa aking sinapupunan. Ngayon, akala nila ay abo na ako na tatangayin ng hangin. Nagkakamali sila. Ang abong ito ang bubulag sa kanila. Ito ang kwento ng aking pagbangon mula sa impyerno. Unahin niyo si Lysandra. She is a public figure, hindi pwedeng magkapeklat ang mukha niya. Ang asawa ko, sanay na yan sa sakit. Ang mga salitang yon ni Rafael ay mas matalim pa sa bubog ng salamin na bumaon sa aking tagiliran. Nakadaga ng bigat ng nayuping bakal sa aking mga binti at ang usok ng nasusunog na goma ay humahalo sa malansa kong dugo. Ngunit hindi iyon ang iniinda ko. Sa aking nanlalamig at nanginginig na palad, mahigpit kong hawak ang isang maliit na kahong pelus na kulay asul. Sa loob nito ay ang isang pares ng puting sapatos para sa sanggol. Ang sorpresang balita na sana ay magpapabago sa lahat. Ang regalong iningatan ko para sa aming anibersaryo. Nalaglag ang kahon mula sa aking mga daliri at gumulong ito palayo, kasabay ng pagguho ng aking pag-asa. Pinanood ko kung paano binuhat ni Rafael si Lysandra, ang babaeng tinuring kong kaibigan, palabas ng wasak na sasakyan. Yakap niya ito ng mahigpit, tila isang mamahaling porselana na natatakot siyang mabasag. Samantalang ako, ang kanyang asawa, ay nanatiling nakaipit sa upuan, humihinga ng usok at alikabok. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na likido sa pagitan ng aking mga hita. Hindi ito galing sa sugat sa aking paa. Alam ko bilang isang doktor kung ano ito. Ito ay galing sa aking sinapupunan. Ang buhay na 7 taon naming hinintay, ang buhay na hindi pa man nagsisimula ay tinatapos na. Gusto kong sumigaw, gusto kong tawagin ang pangalan ni Rafael, pero walang boses na lumabas sa aking tuyong lalamunan. Ang huli kong nakita, bago ako lamunin ng dilim, ay ang likod ng aking asawa, papalayo sa akin, habang bitbit ang babaeng nagpabagsak sa aming pamilya. Nagising ako sa amoy ng matapang na alkohol at antiseptiko. Ang puting kisame ng ospital ang unang bumati sa akin. Kasunod ang nakakabinging katahimikan ng kwarto. Walang bulaklak sa mesa. Walang bantay na natutulog sa sofa. Nag-iisa ako. Bumukas ang pinto at pumasok ang punong doktor ng ospital. Isang kasamahan ko sa trabaho. Ang awa sa kanyang mga mata ay parang kutsilyong umukit sa aking dibdib. Hindi na niya kailangang magsalita. Kusang gumalaw ang aking kamay, papunta sa aking tiyan. Wala na ang umbok, wala na ang pintig. Sinabi niya sa akin ang hatol sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Hindi lang ang bata ang nawala. Dahil sa tindi ng pinsala at tagal bago ako nailabas sa kotse, kinailangan nilang tanggalin ang aking matris upang iligtas ang aking buhay. Hindi na ako muling magiging ina. Ang pangarap ko, ang silbi ko bilang babae sa mata ng lipunan, ay kinuha na ng tadhana. Habang tumutulo ang luha ko sa unan, bumukas muli ang pinto. Inasahan ko ang yakap ng isang asawa, ang pagsisisi, o kahit man lang simpleng awa. Pero si Rafael Ibarra, ang lalaking pinakasalan ko sa harap ng Diyos, ay pumasok na tila isang general na nagbibigay ng utos sa kanyang sundalo. Malinis ang kanyang uniforme, walang bahid ng dugo o abo mula sa aksidente. Lumapit siya sa aking kama, hindi para hawakan ang aking kamay, kundi para ilapag ang isang brown na envelope. "Gising ka na pala," malamig niyang sabi, ni hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Ang mga mata niya ay nakapako sa bintana. "Nakausap ko na ang doktor. Tinanggalan ka na ng matris, Amarisa. You can no longer give me an heir. Alam mo naman kung gaano kaimportante yun kay mama, di ba?" Nanginig ang aking mga labi. Gusto kong isumbat sa kanya na kaya ako nawalan ng anak ay dahil inuna niya ang ibang babae.
Pero inunahan niya ako ng isang buntong hininga na puno ng pagkayamot. Pirmahan mo na yan. Legal separation muna, then annulment. Huwag mo na kaming pahirapan. Wala ka nang babalikan sa bahay. Ang mga gamit mo, ipinaimpake na ni Mama. Tinitigan ko ang envelope. Sa loob ng ilang oras, nawala ang anak ko. Nawala ang kakayahan kong magbuntis. At ngayon, itinatapon ako ng asawa ko na parang isang kagamitang wala ng pakinabang. Sa telebisyon na nakasabit sa dingding, biglang umere ang breaking news. Nakita ko ang footage ng aksidente. Ang headline ay kumikirot sa mata. Bayaning Major Ibarra iniligtas ang sikat na reporter mula sa tiyak na kamatayan. Sa screen makikita si Rafael na buhat si Lysandra. Ang mga tao sa social media ay nagbubunyi. Bagay sila. Ang komento ng karamihan. Isang tunay na lodi. Sigaw ng iba. Wala ni isang bumanggit sa akin. Walang nakakaalam na may asawa ring sakay ang kotseng yon. Sa kwento nila, ako ay hangin lamang. Ako ay walang halaga. Napatingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na nagligtas ng libu-libong sanggol bilang doktor. Ngunit hindi man lang nailigtas ang sarili kong anak. Ang mga kamay na nagluto, naglaba, at nag-alaga kay Rafael sa loob ng 10 taon. Heto ako ngayon, baldado ang puso at katawan, habang siya ay nagiging bayani sa mata ng mundo. May naramdaman akong tinurok na pampakalma ang nurse sa aking braso. Bumibigat ang aking talukap, pero ang isip ko ay gising na gising. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi na pisikal. Ito ay ang sakit ng isang katotohanang pilit kong tinatakasan noon. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit ang babaeng tapat ang siyang laging talo? Bago ako tuluyang hilahin ng antok, isang pangako ang nabuo sa gitna ng aking pagkawasak. Kung abo na lang ang tingin nila sa akin, sisiguraduhin kong ang abong ito ang pupuwing sa kanilang mga mata balang araw. Tumakas ako sa ospital. Kahit na humihilab pa ang tahi sa aking tiyan, sa bawat hakbang, pinilit kong umuwi. Hindi ko pwedeng hayaan na lamang na mawala ang aking anak nang walang maayos na libing o kahit man lang isang disenteng pamamaalam. Ang akala ko, uuwi ako sa isang tahanan na dadamay sa aking pagluluksa. Ngunit ang bumungad sa akin pagbaba ng taxi ay isang tanawin na dumurog sa natitira ko pang lakas. Sa harap ng gate ng aming bahay, ang bahay na pinaghirapan kong ayusin at pagandahin sa loob ng isang dekada, ay may isang malaking siga. Ang usok ay umaalimuyom sa hangin, dala ang amoy ng nasusunog na tela. Nakita ko si Doña Consuelo, ang aking biyenan, na nakatayo sa veranda habang inuutusan ang mga katulong na maghagis ng mga itim na trash bag sa labas. Nakilala ko ang isang pamilyar na bestida na lumawit mula sa isang punit na bag. Iyon ang paborito kong damit, ang suot ko nung unang date namin ni Rafael. Ngayon, isa na lamang itong basahan na nilalamon ng apoy. Pumasok ako ng gate, iika-ika, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Tila nakikisimpatya sa aking kalagayan. Bakit ka nandito? Ang boses ni Doña Consuelo ay matinis at walang bahid ng awa. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na, para bang isa akong dumi na kumapit sa kanyang mamahaling sapatos. Akala ko ba nagpirmahan na kayo? Wala ka ng karapatan sa pamamahay na ito. Anak ko rin ang nawala, Mama. Sagot ko, garalgal ang boses. Gusto ko lang kunin ang mga gamit niya, ang mga alaala niya. Tumawa siya ng mapakla. Anak, ang tinutukoy mo ba ay ang batang nagdala lang ng malas sa pamilyang ito? Mabuti na lang at nawala na yan. Kung nabuhay yan, baka maging kasing lampayatot mo rin. Pinalinis ko na ang kwarto. Papalitan na namin ang furniture. Ayaw ni Rafael ng bad vibes. Bago pa ako makasagot,
Isang pamilyar na sasakyan ang pumasok sa driveway. Bumaba si Rafael at kasunod niya, lumabas si Lysandra. Nakasuot ito ng itim na dress, tila nagluluksa. Pero ang kanyang muka ay maaliwalas at puno ng buhay. May benda siya sa braso, isang munting galos, kumpara sa matris na nawala sa akin. Agad na lumapit si Lysandra sa akin. Ang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala. Hinawakan niya ang aking mga kamay na nanlalamig. "Oh my God, Risa," sabi niya ng malakas para marinig ng mga katulong at kapitbahay na nanonood. "Bakit ka lumabas ng ospital? You need rest. We are so sorry for your loss." Naramdaman ko ang panginginig ng aking kalamnan. Ang kapal ng mukha niya. Pero hindi doon natapos ang kanyang palabas. Yumakap siya sa akin at sa gitna ng kanyang mahigpit na yakap, inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tenga. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na kaming dalawa lang ang makakarinig. Isang bulong na parang lason ng ahas. "Huwag ka nang magdrama." Bulong niya, ang tono ay nagyayabang. "Thank you for the space, Risa. That baby, it shouldn't exist anyway. Sagabal lang yun sa future namin ni Raf." Bago pa makaproseso ang utak ko, gumalaw na ang aking katawan. Sa sobrang puot na naipon sa aking dibdib, buong lakas kong isinampal ang aking palad sa kanyang pisngi. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Mas malakas pa sa patak ng ulan. Napahawak si Lysandra sa kanyang muka at umakto na parang babatumba. "Aray! Risa, bakit?" Sigaw niya, umiiyak agad. "Amarisa," sigaw ni Rafael. Mabilis pa sa 4:00, tinulak niya ako palayo kay Lysandra. Dahil sa hina ng aking katawan at sakit ng tahi, madali akong nawalan ng balanse. Bumagsak ako sa sementadong driveway. Ang puwersa ng pagbagsak ay nagdulot ng matinding kirot sa aking opera. Napasigaw ako sa sakit habang hinihimas ang aking tiyan. Pakiramdam ko ay bumuka ang mga tahi sa loob. Pero hindi ako tinulungan ni Rafael. Sa halip, dinaluhan niya si Lysandra at tiningnan ang namumulang pisngi nito. "Are you okay, love?" Tanong niya rito. Bago ako binalingan ng tingin na puno ng pandidiri. "Baliw ka na ba? Siya na nga ang tumulong sa'yo. Sasaktan mo pa?" "Tumulong?" Umiiyak kong sumbat habang pilit na bumabangon sa putikan. "Siya ang dahilan kung bakit namatay ang anak mo, Rafael. Binulong niya sa akin. Masaya pa siya na nawala ang bata." "Tama na ang kasinungalingan," sigaw ni Doña Consuelo mula sa beranda. Humarap siya sa mga kapitbahay na nagsisimula ng mag-usyoso sa labas ng gate. "Nakikita niyo ba iyan? Nababaliw na siya. Siya ang may kasalanan ng aksidente. Nagwala siya sa kotse dahil sa selos kaya nabangga ang anak ko." Muntik na niyang patayin si Rafael at ang pobreng si Lysandra. Nanlaki ang mga mata ko. Ang pagbaliktad sa katotohanan ay napakalinis, napakadumi. Ang mga kapitbahay ay nagbulungan. Ang kanilang mga tingin sa akin ay nagbago mula sa awa tungo sa paghuhusga. Pinulot ko ang isang bagay na nahulog malapit sa aking paanan mula sa mga tinapong gamit. Ito ay ang polo shirt ni Rafael na tinahi ko ang butones noong nakaraang linggo lang. Ang bawat tahi niyon ay gawa ng pagmamahal at pagsisilbi. Tinitigan ko si Rafael, ang lalaking pinagsilbihan ko, ang lalaking ipinagtanggol ko sa lahat. Wala akong sinabi. Dahan-dahan, habang nakatingin sa kanyang mga mata, inihagis ko pabalik ang polo shirt sa naglalagablab na siga. Pinanood ko itong kainin ng apoy. Kasabay ng pagkaabo ng damit na yon, naramdaman ko ring namatay ang huling patak ng pagmamahal ko para sa kanya. "Lumayas ka na." Mariing utos ni Rafael, hindi makatingin sa akin ng diretso. "Huwag ka nang babalik dito." Isang guard ang humawak sa braso ko at kinaladkad ako palabas ng gate. Wala akong nagawa, kundi magpahila. Nang isara nila ang malaking bakal na gate sa mukha ko, para bang sinarado na rin nila ang pinto ng langit at tinapon ako sa impyerno. Naiwan ako sa kalsada, basang-basa ng ulan,
walang pera, walang bag, at duguan ang sugat sa tiyan. Ang tubig ulan ay humahalo sa aking mga luha. Tinatangay ang dumi sa aking balat, pero hindi ang sakit sa aking puso. Sa di kalayuan, sa kabilang kalsada, napansin ko ang isang itim na sasakyan na nakaparada. Bahagyang nakababa ang bintana nito. Isang lalaking nakasalamin ang tahimik na nakamasid sa akin habang nagsusulat sa isang maliit na kwaderno. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha sa dilim ng ulan, pero ang presensya niya ay nagparamdam sa akin na hindi pa tapos ang kwento. Ngunit sa ngayon, wala akong lakas para alamin kung sino siya. Ang tanging alam ko lang ay ang lamig na tumatagos sa aking buto at ang katotohanan ngayong gabi. Ang dating doktora, ang dating Mrs. Ibarra, ay isa na lamang pulubi sa lansangan. Basang-basa at nanginginig, dinala ako ng aking mga paa sa huling lugar na alam kong pwede kong takbuhan, ang ospital kung saan ako naglingkod ng buong puso sa nakalipas na 5 taon. Ang akala ko, dito ko mahahanap ang respeto at tulong na ipinagkait sa akin ng aking pamilya. Kailangan ko ng pera, kahit paunang sweldo lang, para may matuluyan ako ngayong gabi. Ngunit pagpasok ko pa lang sa lobby, naramdaman ko na agad ang pagbabago ng hangin. Ang mga nurse na dati ay masiglang bumabati sa akin tuwing umaga, ay biglang nag-iwas ng tingin. Ang mga kapwa ko doktor ay nagbulungan sa mga sulok. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghuhusga. Dumiretso ako sa opisina ng medical director. Bago pa ako makakatok, bumukas na ang pinto at lumabas si Dr. Salvacion. Hindi niya ako pinapasok. Sa halip, sa harap ng maraming tao sa hallway, inabot niya sa akin ang isang manipis na puting sobre. Dr. Valmonte, tawag niya sa akin. Ngunit wala na ang dating init ng pagkakaibigan. Ang boses niya ay formal at matigas. We received multiple complaints. May mga pasyente kang lumapit sa amin, nagsasabing, naging pabaya ka sa mga prenatal check-up nila, kaya namatay ang kanilang mga sanggol. Given the scandal regarding your accident and mental state, the board decided to suspend you indefinitely without pay. Parang gumuho ang sahig na tinatayuan ko. Pabaya? Doc, alam niyo kung paano ako magtrabaho. Binibigay ko ang buhay ko sa mga pasyente ko. Ang ebidensya ay ebidensya, Amarisa. Putol niya sa akin. Huwag ka na munang magpapakita dito hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Nakakasira ka sa imahe ng ospital. Tinalikuran niya ako. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng hallway, duguan pa rin ang benda sa tiyan, at ngayon ay tinagurian pang mamamatay tao. Ang karangalan na iningatan ko buong buhay ko ay winasak nila sa isang iglap. Wala akong nagawa, kundi ang umalis. Ang syudad, na dati ay tila puno ng oportunidad, ay naging isang malaking bitag dahil wala akong dalang sapat na pera at block na ang lahat ng credit cards ko na extension lamang ng account ni Rafael. Napadpad ako sa isang lugar na hindi ko akalain na magiging tahanan ko. Isang masikip na paupahan sa gilid ng riles sa Tondo. Ibang-iba ito sa mansyon na kinalakihan ko at sa bahay namin ni Rafael. Dito, ang hangin ay mabigat at may halong amoy ng imburnal at nabubulok na basura. Ang ingay ay walang humpay, sigawan ng mga nag-aaway na mag-asawa, iyak ng mga bata, at ingay ng mga tricycle. Sa huling 500 piso na nakuha ko mula sa pagbenta ng aking relo sa isang pawn shop, nirentahan ko ang isang maliit na kwarto. Ang dingding ay gawa sa manipis na plywood na may mga butas. Ang sahig ay semento na may mga basag. Walang kama. Tanging isang manipis na banig na amoy amag. Umupo ako sa banig. Yakap ang aking mga tuhod. Ang sakit ng aking sugat ay humahalo sa gutom na kumukalam sa aking sikmura. Bumili ako ng isang pirasong tinapay sa tindahan sa baba. Ang aking hapunan. Akmang isusubo ko na ang tinapay nang may marinig akong kaluskos sa may pinto. Tumingin ako.
at nakita ang isang batang lalaki, marahil ay nasa 5 taong gulang, na nakasilip sa siwang ng pinto. Ang mga mata niya ay malalaki at nakapako sa tinapay na hawak ko. Payat siya, gusgusin ang damit at bakas sa kanyang muka, ang gutom na higit pa sa nararamdaman ko. Para bang nakikita ko sa kanya ang anak na hindi ko kailanman maaaruga. Kahit na kumukalam ang sarili kong sikmura at nanghihina ako sa gutom, kusa kong hinati ang tinapay sa 2. Binuksan ko ang pinto at inabot sa kanya ang mas malaking parte. "Gutom ka ba?" tanong ko sa mahinang boses. Mabilis niyang kinuha ang tinapay, tila takot na bawiin ko pa. Hindi siya nagsalita. Tumango lang siya at tumakbo paalis, bit-bit ang kapirasong pag-asa na naibigay ko. Isinubo ko ang natirang kapiraso ng tinapay. Matigas ito at walang lasa, pero nilunok ko ito kasabay ng mapait na katotohanan. Hindi ko man mapakain ang sarili kong anak na nasa hukay na. Kahit paano, ay may napakain akong ibang bata ngayong gabi. Isinara ko ang pinto at sumandal dito. Ang init ng kwarto ay nakakasulasok, pero ang nararamdaman ko ay matinding ginaw. Nagsisimula na akong lagnatin. Ang sugat sa aking tiyan ay humahap din ng sobra. Tila ba may mga karayom na tumutusok mula sa loob. Alam ko ang pakiramdam na ito. Impeksyon. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Low battery na ito at basag ang screen. Balak ko sanang ibenta rin ito bukas, pero bigla itong umilaw. Isang unknown number ang tumatawag. Sinagot ko ito. Umaasa na baka sakaling si Rafael ito na natauhan na. Baka tumatawag siya para sunduin ako. "Hello?" Mahina kong bati. Ang boses ko ay halos pabulong na dahil sa pagod. "Huwag kang susuko, Dr. Valmonte," sagot ng isang boses lalaki sa kabilang linya. Malalim ito, kalmado at seryoso. "Hindi ito si Rafael. Alam ko ang totoo. Alam kong hindi ikaw ang may kasalanan." Kumunot ang noo ko. Ang ulo ko ay parang binibiyak sa sakit. "Sino ito? Paano mo nakuha ang number ko?" "Hindi mahalaga kung sino ako sa ngayon," sagot ng lalaki. "Ang mahalaga ay manatili kang buhay. Dahil kapag namatay ka ngayong gabi, mananalo sila. At ang anak mo ay mananatiling walang hustisya." Bago pa ako makapagtanong muli, naputol na ang tawag. Tinitigan ko ang screen ng cellphone hanggang sa tuluyan itong namatay dahil sa kawalan ng baterya. Ang tanging liwanag sa madilim na kwarto ay naglaho na rin. Binitawan ko ang cellphone at napahawak sa aking tiyan. Ang init sa aking katawan ay lalong tumitindi, para bang sinusunog ako mula sa loob. Ang paningin ko ay nagsimulang umikot. Ang amoy ng amag at lumang kahoy ay naging mas matapang, nakakahilo. Sinubukan kong tumayo para humingi ng tulong, pero ang mga tuhod ko ay bumigay. Bumagsak ako sa malamig at maruming semento. Ang pisngi ko ay dumampi sa magaspang na sahig. Sa labas, naririnig ko ang malakas na buhos ng ulan at ang pagdagundong ng kulog. Walang nakakaalam na nandito ako. Walang nakakaalam na ang dating Mrs. Amarisa Balmonte Ibarra ay nakahandusay sa sahig ng isang barong-barong. Nag-aagaw buhay dahil sa impeksyon at gutom. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang huling pumasok sa isip ko ay hindi takot, kundi isang tanong na iniwan ng lalaki sa telepono. Mananalo ba sila? Kung mamatay ako ngayon, si Rafael at Lysandra ay magsasaya. Ang pangalan ko ay mananatiling marumi. Hindi. Bulong ng isip ko bago ako tuluyang lamunin ng dilim. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit ang katawan ko ay hindi na sumang-ayon. Ang mundo ay nagdilim at ang tunog ng ulan ay unti-unting nawala sa aking pandinig. Akala ko ay sa morgue na ang tuloy ko o di kaya ay sa isang malamig na sako. Ngunit nagising ako sa init ng dampi ng basang bimpo sa aking noo at sa mapait na amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas. Iminulat ko ang aking mga mata at nakita ang isang matandang babae
na nagpupuna sa aking mga braso. Siya si Aling Bebang, ang may-ari ng paupahan. Ang mukha niya ay puno ng kulubot ng kahirapan, pero ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na hindi ko naramdaman mula sa sarili kong pamilya. Gising ka na, Ineng, malumanay niyang sabi habang inaalalayan akong maupo. Nakita kitang nakahandusay kagabi. Mataas ang lagnat mo. Buti na lang at may alam ako sa mga halamang gamot. Nilinis ko na rin ang sugat sa tiyan mo. Namamaga. Pero huhuhu pa rin yan. Gusto kong magpasalamat pero tuyo ang lalamunan ko. Inabutan niya ako ng mainit na sabaw ng manok. Hindi galing sa mamahaling restaurant, kundi luto ng isang ina na marunong magparamdam ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagkain. Sa unang higop ko, tumulo ang luha ko. Ang simpleng kabutihang loob ng isang estranghero ang bumuhay sa akin. Nang bumalik ang kaunting lakas ko pagkalipas ng 2 araw, alam ko kung saan ako dapat pumunta. Biyernes ngayon, araw ng Quiapo. Suot ang isang simpleng t-shirt at paldang kupas na ipinahiram ni Aling Bebang. Nakipagsiksikan ako sa dagat ng mga deboto sa Plaza Miranda. Ang paligid ay kulay maroon at dilaw. Ang hangin ay puno ng usok ng insenso, kandila, at pinaghalong pawis. Nang libu-libong tao na tulad ko ay may bitbit na mabibigat na krus sa dibdib. Pumasok ako sa loob ng simbahan at lumuhod. Hindi sapat ang simpleng pagdarasal. Sa gitna ng siksikan, sinimulan ko ang aking panata. Naglakad ako nang paluhod mula sa pintuan patungo sa altar. Bawat hakbang ay parang tinutusok ng pako ang aking mga tuhod sa matigas na sahig, pero balewala ito kumpara sa sakit ng pagkawala ng aking anak at matris. Habang nakatingin sa maitim na mukha ng Poong Nazareno, napasa ng krus, ibinuhos ko ang lahat. Bakit, Lord? Bulong ko habang umaagos ang luha sa aking pisngi. Naging tapat naman ako. Nagsilbi ako. Bakit niyo hinayaang kunin nila ang lahat sa akin? Walang sumagot na boses mula sa langit, ngunit naramdaman ko ang isang panyo na inabot sa aking gilid. Napatingin ako. Isang lalaking nakasuot ng formal na damit ang nakaluhod sa tabi ko. Siya ang lalaking nakita ko sa labas ng aming gate noong gabing pinalayas ako. Siya rin ang boses sa telepono. Ang Diyos ay nakikinig, Dr. Valmonte. Pero minsan, kailangan niya ng mga tao para gumawa ng hustisya sa lupa. Sabi niya, nang hindi tumitingin sa akin, nakapako rin ang tingin sa altar. Sino ka ba talaga? Tanong ko. Kinuha ang panyo, pero nanatiling alerto. Attorney Mateo Calderon, pakilala niya. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang sinseridad sa likod ng kanyang salamin. Dati akong legal counsel ng ospital kung saan ka nagtatrabaho. Tinanggal ako ni Rafael at ng pamilya niya dahil tumanggi akong pagtakpan ang isang kaso ng medical malpractice na kinasasangkutan ng pinsan niya noon. Alam ko kung paano sila maglaro. Madumi. May kinuha siyang isang brown envelope sa kanyang bag at inilapag sa pagitan namin. Tinatakpan ito ng kanyang panyo para hindi mahalata ng iba. Ano to? Ang alas mo, sagot ni Mateo. Nakuha ko yan sa isang klinik sa probinsya na matagal nang sarado. Medical records ni Lysandra Cruz bago siya naging sikat na reporter. 3 beses siyang nagpa-abort, Dr. Balmonte. Ang huli ay nagdulot ng komplikasyon kaya hirap na siyang magbuntis ngayon. Ang drama niya sa TV, na desperada siyang magkaanak, ay isang malaking kasinungalingan para makuha ang simpatya ng publiko at ni Rafael. Nanlaki ang mga mata ko habang ako ay nagdurusa dahil hindi na ako magkakaanak. Ang babaeng ipinalit sa akin ay paulit-ulit na itinatapon ang biyaya na pinapangarap ko. Ang galit na naramdaman ko ay hindi na mainit. Ito ay malamig, matalim, at kalkulado. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko. Dahil kailangan kita, diretso niyang sagot. May ebidensya ako.
Pero ikaw ang may kwento, ikaw ang biktima, ikaw lang ang makakapagbagsak sa kanila sa mata ng publiko. Tutulungan kitang linisin ang pangalan mo, pero kailangan mong mangako sa akin. Hindi ka naiiyak para sa kanila. Lalaban ka na. Tumango ako. Kinuha ko ang envelope. Ito ang simula. Paglabas ko ng simbahan, dumiretso ako sa isang pawn shop sa Avenida. Hinubad ko ang aking wedding ring, ang singsing na minsang naging simbolo ng aking mundo. Ibinenta ko ito nang walang pag-aalinlangan. Ang perang nakuha ko ay hindi kalakihan, pero sapat na ito para sa aking unang hakbang. Bumili ako ng mga gamit, gunting, murang damit na disente, at pagkain para kay Aling Bebang. Pagbalik ko sa maliit na kwarto, humarap ako sa basag na salamin. Tinitigan ko ang aking sarili. Mahaba ang aking buhok, magulo, at nakalaylay hanggang bewang. Simbolo ng aking pagiging mahinhin, ng aking pagiging masunuring asawa, na laging nakayuko at sumusunod kay Rafael. Hinawakan ko ang gunting. Ang bawat hibla ng buhok na ito ay may alaala ng mga gabing hinahaplos ito ni Rafael habang nagsisinungaling siya sa akin. Sa isang mariing paggalaw, narinig ko ang langot-ngot ng pagputol ng buhok. Isa-isang nalaglag ang mahahabang hibla sa sementadong sahig. Kasabay ng pagbagsak ng mga ito, ang pagbitaw ko sa aking pagiging martir. Ginupit ko ito hanggang sa maging maikli, hanggang sa leeg, na nagpapalitaw sa tapang ng aking panga at ng bagong ningas sa aking mga mata. Wala na si Amarisa na yakin. Ang babaeng nakatingin sa akin sa salamin ay si Risa at handa na siyang maningil. Lumipas ang 3 buwan, ngunit para sa akin, tila ba isang dekada na ang nagdaan. Ang Amarisa na dating nakatira sa mansyon at amoy mamahaling pabango ay tuluyan ng naglaho. Ang pumalit ay isang babaeng sanay na sa amoy ng estero, sa ingay ng mga lasing sa kanto at sa init ng tondo. Dito sa looban, hindi kailangan ng magarang lisensya na nakasabit sa dingding para igalang ka. Ang kailangan lang ay puso at galing. Tinawag nila akong doktora ng masa. Gamit ang kaunting perang pinahiram ni Mateo at ang kinita ko sa pagsasangla ng aking singsing, bumili ako ng mga basic medical supplies. Ang maliit kong kwarto ay naging takbuhan ng mga ina na walang pambayad sa ospital, ng mga batang may lagnat at ng mga matatandang inuubo. Isang hapon, habang naglilinis ako ng sugat ng isang batang nadapa, biglang nagkagulo sa labas. Ang makikipot na eskinita ay napuno ng sigawan. "Doktora! Doktora!" Humahangos na tawag ni Aling Bebang. May naaksidente sa highway. Isang magarang kotse, may sakay na buntis, dinudugo. Dali-dali kong kinuha ang aking emergency bag. Tumakbo ako palabas, suot ang tsinelas at simpleng t-shirt. Sa gilid ng kalsada, nakita ko ang isang itim na luxury van. Nakapaligid ang mga usisero. Sa loob, isang babaeng Tsinay, maputi at halatang mayaman, ang namimilipit sa sakit. Ang kanyang asawa, isang lalaking mukhang negosyante, ay panik na at sumisigaw sa telepono. Naghahanap ng ambulansya na naipit sa trapik. Sumiksik ako sa dami ng tao. "Padaanin niyo ako! Doktor ako!" Sigaw ko. Pagkaakita ko sa pasyente, alam ko agad ang sitwasyon. Placenta previa, labis na pagdurugo. Nasa panganib ang buhay ng mag-ina. Kung hihintayin pa ang ambulansya, mauubusan siya ng dugo. "Sir, kailangan nating ihiga siya ng maayos. I need to stop the bleeding now." Utos ko sa lalaki ng walang pag-aalinlangan. "Sino ka? Nurse ka ba?" Tanong ng lalaki. Nag-aalinlangan sa itsura ko. "Ako si Dr. Valmonte, OBGYN. Kung gusto mong mabuhay ang asawa mo at ang anak nyo, susundin mo ang sasabihin ko." Ang boses ko ay puno ng awtoridad na hindi niya pwedeng tanggihan. Sa gitna ng kalsada,
Sa ilalim ng mainit na araw, ginawa ko ang aking trabaho gamit ang sterile gauze na dala ko at ang technique sa pressure massage na gawa kong kontrolin ang pagdurugo habang hinihintay ang rescue. Hinawakan ko ang kamay ng babae. Pinalakas ang loob niya, gaya ng ginagawa ko noon sa ospital. Pero ngayon, mas may diin, mas may puso, dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan. Nang dumating ang ambulansya, ligtas na ang lagay ng pasyente. Bago sumakay ang lalaki, inabot niya sa akin ang kanyang calling card. Siya pala si Mr. Henry Tan, ang may-ari ng pinakamalaking pharmaceutical company sa bansa. "Hahanapin kita, doktora," sabi niya ng puno ng pasasalamat. "Utang ko sa iyo ang mag-ina ko." Ang pangyayaring iyon ang naging susi ng aking pagbangon. Hindi pera ang hiningi kong kapalit kay Mr. Tan, kundi puhunan. Isang pautang na babayaran ko ng may interes. Bilib siya sa aking tapang kaya pumayag siya. Makalipas ang 6 na buwan, nakaupo ako ngayon sa loob ng isang maliit pero malinis at air-conditioned na klinika sa may Quiapo. Phoenix Maternity Clinic ang nakalagay sa signage. Hindi ito kalakihan, pero ito ay akin. Akin ang bawat tiles, akin ang bawat gamit. Hating gabi na. Pagod ako mula sa maghapong check-up. Nagpakulo ako ng tubig para sa instant noodles, ang aking hapunan. Binuksan ko ang maliit na TV sa waiting area para magpalipas ng oras. At doon, bumungad sa akin ang live coverage ng Wedding of the Century. Si Rafael, nakasuot ng puting tuxedo, ay nakatayo sa altar ng Manila Cathedral. Gwapo pa rin siya, pero may ibang aura sa kanyang mga mata. Pagod, pilit. Sa kanyang tabi ay si Lysandra, suot ang isang gown na puno ng kristal na nagkakahalaga siguro ng higit pa sa kinikita ko sa 1 taon. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Ang mga reporter ay nagsasalita tungkol sa wagas na pag-ibig na nalampasan ng trahedya. Humigop ako ng sabaw ng noodles. Mainit, maalat, nakakabusog. Dati, iniiyakan ko ang bawat balita tungkol sa kanila. Ngayon, habang pinapanood ko silang magpalitan ng I do, wala akong naramdamang luha, wala ring galit. Ang naramdaman ko lang ay awa. Nakita ko kasi ang hindi nakikita ng kamera. Napansin ko ang bahagyang panginginig ng kamay ni Lysandra habang isinusuot ang singsing. Napansin ko ang pamumutla ng kanyang labi sa kabila ng makapal na makeup. At sa isang saglit na close-up shot, nakita ko siyang pasimpleng humawak sa kanyang tiyan, hindi dahil sa tuwa, kundi parang may iniindang sakit. May tinatago siya. At bilang doktor, alam kong hindi iyon simpleng morning sickness. Pinatay ko ang TV. Magsaya lang kayo ngayon. Bulong ko sa kawalan. Dahil ang bawat utang ay may panahong singilan. Akmang ililigpit ko na ang aking pinagkainan nang may kumatok ng malakas sa glass door ng klinika. Akala ko ay emergency patient. Pagbukas ko, isang lalaking nakabarong ang nag-abot sa akin ng isang dokumento. Sheriff ito mula sa korte. "Dr. Amarisa Valmonte?" tanong niya. Ako nga. "You are being served. Cease and desist order at kasong illegal practice of medicine na isinampa ng Ibarra Group at ng Medical Board." Kinuha ko ang papel. Nakita ko ang pangalan ni Rafael sa ibaba bilang complainant. Kahit hiwalay na kami, kahit nakuha na niya ang lahat, at kahit nasa rurok na siya ng tagumpay, takot pa rin siya sa akin. Takot siyang makita akong bumabangon. Sa halip na matakot, napangiti ako ng mapait. Ang dating Amarisa ay mangangatog sa takot. Pero ang Amarisa na nasa harap ng sheriff ngayon ay tumingin ng diretso sa mata nito. Pakisabi sa nagpadala nito, sabi ko ng may diin, na maghanda sila ng mas magaling na abogado dahil hindi na ako ang asawang pipirma lang ng kahit ano para tumahimik. Isinara ko ang pinto. Ang papel na hawak ko ay hindi katapusan. Ito ay deklarasyon ng digmaan. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng armas. Huwag mong hintayin.
Nakalad ka rin kita palabas ng kalsada. Amarisa, isara mo na ang klinika mo bago pa lumala ang lahat. Ang boses ni Rafael ay puno ng awtoridad. Ang boses na dati ay nagpapatigil sa tibok ng puso ko sa takot. Pero ngayon, habang nakaupo ako sa tapat niya sa loob, kuamot fong tamban heptay don kansat, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inakalang mararamdaman ko sa harap niya. Pagkabagot. Tiningnan ko ang aking mga kuko, malinis at maayos ang pagkakatrim. Pagkatapos ay dahan-dahan kong iniangat ang aking tingin sa kanya. Hindi na ako ang babaeng basang-basa ng ulan na itinapon niya sa kalsada. 3 taon na ang nakakalipas. Suot ko ang isang puting blazer na gawa sa mamahaling tela at ang maikli kong buhok ay nagbibigay ng diin sa talim ng aking mga mata. Major Ibarra, mahinahon kong simula. Pinagdikit ang aking mga palad sa ibabaw ng mesa. O baka mas gusto mong tawagin kitang dating asawa? Pasensya na, medyo nakakalimutan ko na kasi kung ano ang tawag sa mga taong wala ng halaga sa buhay ko. Nakita ko ang pagtiim ng kanyang bagang, namula ang kanyang leeg, isang senyales na napipikon na siya. Akala mo ba ay nakakaangat ka na dahil lang may maliit kang klinika? Asik niya. Sumandal sa mesa para takutin ako. Ang kasong isinampa ko ay seryoso. Illegal practice. You are operating without a valid license and you know how much power I have in the medical board. Actually, Major, you're a bit late on your news. Singgit ni Mateo Calderon na nakaupo sa tabi ko. Inilabas ni Mateo ang isang folder at dahan-dahang inilapag ito sa mesa. Dr. Valmonte's license was reinstated 2 weeks ago. Ang mga reklamo laban sa kanya noon? Lahat ay napatunayang gawa-gawa lamang ng mga tauhan mo. Mayroon kaming affidavit mula sa dating clerk ng ospital na inutusan mong mag-falsify ng records. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Kitang-kita ang gulat sa kanyang muka na sinundan agad ng takot. Lumingon siya sa pinto kung saan nakatayo si Lysandra na kanina pa nakikinig at nagmamasid. Pumasok si Lysandra sa loob ng kwarto. Ang mga takong ng kanyang sapatos ay lumilikha ng mabibigat na hakbang sa sementadong sahig. Kahit nakasuot siya ng designer dress at makapal na makeup, hindi niya maitago ang pamumutla ng kanyang balat. "Raf, don't listen to them," sabi ni Lysandra. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses. "Tinatakot lang nila tayo. Risa, baka nakakalimutan mo. Ako ang may hawak ng media. Sa isang kumpas ko lang babalik ka sa pagiging basurang doktor sa mata ng publiko." Tumayo ako. Nang dahan-dahan, lumapit ako sa kanya hanggang sa maging magkatapat ang aming mga mukha. Amoy ko ang matapang niyang pabango, pero mas amoy ko ang kaba sa bawat paghinga niya. "Gawin mo, Lysandra," hamon ko sa kanya nang nakangiti. "Ipakita mo sa buong mundo kung gaano ka kagaling. Pero tandaan mo, hawak ko rin ang records mo mula sa probinsya. Ang mga lihim na tinatago mo sa ilalim ng gown mo. Gusto mo bang i-headline natin bukas?" Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Lysandra. Ang kanyang pagiging matapang ay napalitan ng tunay na takot. Humawak siya sa braso ni Rafael, tila ba biglang nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Anong sinasabi mo?" Utal niyang tanong. "Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin," sabi ko, bago muling bumaling kay Rafael. "Major, ang kasong isinampa mo ay walang basehan. In fact, we are filing a countersuit. Harassment, defamation, at perjury. Maghanda ka na ng malaking halaga dahil gagastusin ko ang bawat sentimo niyo para sa mga pasyente kong mahihirap." "Risa, stop this nonsense," sigaw ni Rafael. Akmang hahawakan ng braso ko pero mabilis itong hinarang ni Mateo. "Don't touch her, Major," malamig na banta ni Mateo. "Unless you want another case of physical assault on your record." Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kwarto. Ramdam ko ang tensyon, ang galit ni Rafael, at ang panginginig ni Lysandra. Pero sa gitna ng lahat ng ito, nakaramdam ako ng isang kakaibang ginhawa.
Ang kapangyarihan na dating ginagamit nila para durugin ako ay wala na. Akmang tatalikod na kami ni Mateo para lumabas nang biglang narinig ang pagdaing ni Lysandra. Raf, ang sakit. Bulong niya. Napalingon kami. Nakita ko si Lysandra na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa sobrang hapdi. Unti-unting nawalan ng kulay ang kanyang mga labi. At bago pa siya masalo ni Rafael, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Lysandra! Love! Sigaw ni Rafael. Panik na binuhat ang kanyang asawa. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Marisa, please! Tulungan mo siya. Ikaw lang ang doktor dito. Tinitigan ko ang babaeng nagpabagsak sa akin at ang lalaking nanood lang habang nadudurog ako. Ang aking instinto bilang doktor ay nagsasabing lumapit, tumulong, at magligtas ng buhay. Iyon ang sinumpaan ko. Ngunit naalala ko rin ang boses ni Lysandra sa ospital. Sana ay hindi na nabuhay ang bata. Naalala ko ang pagtulak ni Rafael sa akin sa putikan habang nagdurugo ang aking tahi. Huminga ako ng malalim. Nanatili akong nakatayo. Ang aking mga kamay ay nasa bulsa ng aking blazer. May mga nurse at medic sa labas, Major. Seryoso kong sabi. Ang boses ko ay walang bahid ng emosyon. Gaya ng sinabi mo noon sa ospital, hindi pwedeng magkapeklat ang mukha niya. Sigurado akong kaya na nila yan. Marisa, paano ang bata sa sinapupunan niya? Sigaw ni Rafael habang papalabas ng pinto. Bit-bit ang walang malay na si Lysandra. Napatigil ako sa huling sinabi niya. Isang bata. May bata sa sinapupunan ni Lysandra. Ang babaeng naging dahilan ng pagkamatay ng anak ko ay nagdadala rin ng buhay. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Mateo sa aking balikat. Risa, let's go. Hindi mo na sila responsibilidad. Naglakad kami palabas ng Don Cansat. Ang sikat ng araw ay tumama sa aking mukha. Pero sa loob ko, may isang bagong bagyo na nagsisimulang mabuo. Ang pagkakaalam na may bata, sa gitna ng lahat ng ito, ay nagpabago sa timpla ng aking paghihiganti. Pagsakay namin sa sasakyan, hindi ko napigilang itanong kay Mateo ang isang bagay na bumabagabag sa akin. Mateo, sa tingin mo ba, kailangan ko siyang iligtas? Hindi sumagot si Mateo. Tumingin lang siya sa akin nang may malalim na pag-unawa. Sa labas ng bintana, nakita ko ang ambulansyang mabilis na umaalis dala sina Rafael at Lysandra. Sa puntong yon, alam kong hindi pa tapos ang laban. At ang susunod na kabanata ay hindi na lang tungkol sa aming tatlo. Tungkol na ito sa isang inosenteng buhay na naiipit sa gitna ng puot at paghihiganti. 3 taon ang lumipas na parang isang mabilis na pag-agos ng tubig, ngunit ang bawat patak nito ay nag-iwan ng marka sa aking pagkatao. Ngayon, habang nakatayo ako sa balkonahe ng aking opisina sa itaas na palapag ng Phoenix Wellness Center, hindi na amoy estero o nabubulok na basura ang humahaplos sa aking pangamoy. Sa halip, ang hangin ay puno ng banayad na bango ng lavender at sariwang eucalyptus, mga amoy na nagbibigay ng kapayapaan sa sinumang papasok sa aking gusali. Ang aking opisina ay isang malawak na espasyo na puno ng liwanag. Ang mga dingding ay kulay cream at ginto at ang bawat gamit ay maingat na pinili upang magpakita ng lakas at dignidad. Nakaupo ako sa aking leather na upuan, humihigop ng mainit na chamomile tea mula sa isang mamahaling porcelain cup. Naalala ko bigla ang gabing uminom ako ng tubig ulan dahil sa sobrang uhaw sa tondo. Ang pait ng kahapon ay naging tamis ng tagumpay ngayon. Ang Phoenix Wellness Center ay hindi lang isang ospital. Ito ay naging kanlungan ng mga kababaihang tulad ko ay nakaranas ng hagupit ng tadhana. Mayroon kaming mga programang libre para sa mga biktima ng pang-aabuso at mga inang nawalan ng anak. Ang bawat tagumpay ng aking mga pasyente ay parang isang sugat
na unti-unting naghihilom sa aking sariling puso. Bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Gaya ng dati, siya ay nakasuot ng plansadong barong, dala ang isang aura ng kalmado at seguridad. Sa nakalipas na mga taon, hindi siya umalis sa tabi ko. Hindi siya nagmabilis, hindi siya namilit. Nanatili siyang tri-party na tagapagtanggol, isang kaibigang higit pa sa kapatid, at unti-unti, isang tri-party na nagpapatibok ng aking puso sa paraang hindi kailanman nagawa ni Rafael. Doktora Valmonte, bati niya ng may kasamang nangiti. O baka dapat kitang tawaging Madam CEO. Natawa ako ng bahagya. Huwag mo akong asarin, Mateo. Anong balita? Naupo siya sa tapat ko at inilapag ang isang folder. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ang Ibarra Group ay formal nang nag-file ng bankruptcy kaninang umaga. Ang lahat ng ari-arian nila, pati ang mansyon sa Forbes Park, ay nakatakdang i-foreclose ng bangko sa susunod na buwan. Huminga ako ng malalim. Hindi ko naramdaman ang tindi ng saya na inasahan ko noon. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim na buntong hininga ng paglaya. At si Doña Consuelo? Tanong ko. Iyon ang mas masakit na balita para sa kanila, sagot ni Mateo. Nasa charity ward siya ngayon ng isang public hospital. Mayroon siyang malubhang diabetes at komplikasyon sa bato. Ang masakit pa nito, Risa, ang ward na kinalalagyan niya ay isa sa mga pasilidad na tinutustusan ng foundation mo. Hindi niya alam na ang perang nagbabayad ng gamot niya ay galing sa babaeng tinawag niyang malas at basura. Napatitig ako sa labas ng bintana sa mga sasakyang parang mga langgam sa ibaba. Ang gulong ng palad ay mabilis talagang umikot. Ang reyna na dating nanlalait sa aking pagkatao ay nabubuhay na ngayon sa awa ng aking mga donasyon. Kumusta naman ang mag-asawa? Tanong ko. Pilit na pinapanatiling walang emosyon ng aking boses. Si Rafael ay natanggal na sa serbisyo dahil sa mga kasong isinampa natin noon. Nabaon siya sa utang dahil sa pagpapagamot kay Lysandra at sa bata. Ang anak nila? Mahina ang baga, Risa. Labas-pasok sa ospital mula pa noong isilang. At si Lysandra? Ang balita ay hindi na siya makakalabas ng kulungan kapag natapos ang pagpapagamot niya dahil sa dami ng mga warrant na naghihintay sa kanya. Naalala ko ang mukha ni Lysandra noong huli kaming magkita, puno ng yabang at puot. Ngayon, ang tanging natitira sa kanya ay ang sakit ng katawan at ang rehas ng hustisya. Tumayo ako at kinuha ang aking bag. Gusto ko silang makita, Mateo. Sigurado ka ba? Tanong niya ng may pag-aalala. Baka bumalik lang ang sakit. Hindi na ako ang amarisa na marupok. Sagot ko ng may kumpiyansa. Gusto ko lang makita ang huling piraso ng aking nakaraan bago ko ito tuluyang itapon. Dinala ako ni Mateo sa public hospital ward. Pagpasok ko pa lang, ang amoy ng luma at siksikang pasilidad ay sumalubong sa akin. Ito ang liangok na dati kong kinagisnan. Nakita ko ang isang matandang babae sa dulo ng ward. Payat na payat, maputla, at malayo sa dati niyang hitsura. Si Doña Consuelo, habang nakatayo ako sa paanan ng kanyang kama, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nang makilala niya ako, nakita ko ang takot at kahihihiyan sa kanyang mga mata. Gusto niyang magsalita, pero tanging hirap na paghinga ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ko siya nilait. Hindi ko siya pinagmalakihan. Tinitigan ko lang siya. Isang pagtitig na nagsasabing, alam ko ang lahat ng kanyang dumi at wala na siyang kapangyarihan sa akin. Sana ay maging sapat ang mga gamot na binabayaran ko para sa inyo, Doña Consuelo. Mahinahon kong sabi. Lumabas ako ng ward nang hindi man lang lumingon. Sa hallway, nakasalubong ko si Rafael. Luma ang kanyang suot, gulo-gulo ang buhok, at may bitbit na supot ng murang pagkain. Nang magtama ang aming mga mata, binitawan niya ang supot. Nagkalat ang laman nito sa sahig, pero hindi niya ito pinansin. Amarisa, bulong niya
Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na huli na para pakinggan. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Wala na ang kislap ng kanyang uniforme. Wala na ang kanyang pagiging bayani. Isa na lamang siyang lalaking wasak. Doktora Valmonte, pagtatama ko sa kanya. Huwag mong kalimutan ang pangalan ko, Rafael. Doktora Valmonte ang itawag mo sa akin. Dahil ang Amarisa na asawa mo ay matagal mo nang pinatay. Dugtong ko, ang boses ko ay kasing lamig ng hangin sa loob ng operating room. Yumuko si Rafael, tila ba nabibigatan sa bawat salitang binitawan ko. Lumuhod siya sa harap ko, sa gitna ng madumi at siksikang hallway ng ospital. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan, kinukuhanan siya ng video, ngunit tila wala na siyang pakialam sa hiya o dangal na dati ay mas mahalaga pa sa kanya kaysa sa akin. Risa, Todra Balmonte, parang awa mo na. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay tumutulo sa marumi niyang pisngi. Kahit anong parusa, tatanggapin ko. Kahit habang buhay akong magdusa, ayos lang. Pero ang anak ko, ang bata, wala siyang kasalanan. Mamamatay siya kung hindi mo siya matutulungan. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay na nanginginig. Ang mga kamay na ito ang dati kong hinahawakan nang may buong tiwala. Ang mga kamay na tumulak sa akin sa putikan habang nag-aagaw buhay ako. Ngayon, ang mga kamay na ito ay nakikiusap para sa buhay ng bunga ng kanyang pagtataksil. Naramdaman ko ang paglapit ni Mateo sa aking likuran. Hindi niya ako pinigilan, pero ang presensya niya ay nagpapaalala sa akin na hindi na ako nag-iisa. May mga doktor ang ospital na ito, Rafael. Bakit ka sa akin humihingi ng tulong? Tanong ko, habang pinipigilan ang panginginig ng sariling boses. Dahil lahat sila sumuko na. Hikbi niya. Sinasabi nilang wala ng pag-asa ang baga ng bata. Pero alam ko, alam ng lahat na ikaw ang pinakamagaling. Ikaw lang ang gumagawa ng mga operasyong hindi kaya ng iba. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Kahit iyon na lang ang huling pabor na gawin mo. Tinalikuran ko siya. Hindi ko kayang tagalan ang hitsura ng kanyang pagdurusa dahil natatakot ako na baka may matira pang kaunting awa sa puso ko. Pero bago pa ako makahakbang palayo, narinig ko ang mahinang tinig ni Mateo. Risa, ang bata ay nasa room 304. Sanggol pa lang siya at kailangan niya ng oxygen support para lang makahinga. Bulong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung hanggang saan ang hangganan ng aking paninindigan. Naglakad ako palayo. Ang tunog ng aking mga takong ay umaalingaw-ngaw sa hallway. Tila ba bawat hakbang ay isang pagtatangka na takasan ng aking konsensya. Sumakay kami ni Mateo sa aking sasakyan. Ang loob ng kotse ay malamig. Amoy mamahaling katad at tahimik. Isang malaking kaibahan sa gulo at baho ng ospital na iniwan namin. Habang minamaneho ni Mateo ang sasakyan, tumingin ako sa aking mga palad. Ang mga kamay na ito ay binuo ko muli mula sa pagkakaabo. Ginamit ko ang mga ito para itayo ang aking imperyo para patunayan sa mundo na hindi ako basura. Pero ang tanong na bumabagabag sa akin ay ito. Gagamitin ko rin ba ang mga kamay na ito para iligtas ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa lalaking sumira sa buhay ko? Mateo, dumaan tayo sa Phoenix, utos ko. Anong gagawin natin doon? Tanong niya. Kukuha ako ng aking surgical kit. Sagot ko habang nakatingin sa malayo. At ihanda mo ang dokumento para sa admission ng bata sa Phoenix Charity Wing. Hindi ko ito ginagawa para kay Rafael. Ginagawa ko ito dahil ako ay isang doktor at ang isang inosenteng buhay ay hindi dapat maging pambayad sa kasalanan ng kanyang mga magulang. Tumingin sa akin si Mateo at ngumiti ng bahagya. Iyan ang Amarisa na nakilala ko, ang babaeng hindi nagpalamon sa dilim. Pagdating namin sa Phoenix Wellness Center, pumasok ako sa aking gusali nang may bagong determinasyon.
Ang bawat nurse na nakasalubong ko ay bumabati ng may paggalang. Sa gitna ng ginto at lavender na paligid, naramdaman ko ang aking tunay na lakas. Hindi ito galing sa pera o sa posisyon, kundi sa kakayahan kong magpatawad nang hindi kinakalimutan ng hustisya. Habang inihahanda ko ang aking gamit, nakita ko ang isang lumang litrato sa aking drawer, ang ultrasound ng anak ko na hindi kailanman isinilang. Hinaplos ko ang papel. Nakupas na. Para sa'yo ito, anak. Bulong ko sa hangin. Dahil ikaw ay nawala, sisiguraduhin kong may ibang batang mabubuhay. Ngunit sa gitna ng aking paghahanda, tumunog ang aking pribadong telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag mong ililigtas ang batang iyon, Doktora Valmonte. Dahil kapag ginawa mo, mabubunyag ang sikretong sisira sa lahat ng itinatayo mo. Napatigil ako. Ang kaba na matagal ko nang itinago ay biglang bumalik. Sino ang nagpapadala nito? At anong sikreto ang tinutukoy nila? Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa nagdidilim na kalangitan ng Maynila, ang aking imperyo ng paghilom ay tila may isang malaking lamat na hindi ko napansin. Ang tunay na kinang ay hindi nanggagaling sa suot na hiyas, kundi sa apoy na pinagdaanan mo bago mo ito nakuha. Iyan ang bulong ko sa aking sarili habang tinititigan ko ang aking refleksyon sa malaking salamin ng Grand Ballroom. Ngayong gabi ay ang taunang charity gala para sa mga biktima ng trahedya at ako ang pangunahing pandangal. Nakasuot ako ng isang hating gabi asul na gown na yari sa sutla na humahaplos sa aking balat na tila isang malamig na halik. Ang bawat tahinyon ay sumisimbolo sa aking muling pagkabuo. Sa aking leeg ay nanunuot ang kislap. Kuha mo chik vong ko kim kung. Niyang mas nagniningning ang tiwala sa sarili na bumabalot sa aking pagkatao. Ang bulwagan ay puno ng halimuyak ng mamahaling bulaklak at sari-saring pabango ng mga elitista. Ang tugtog ng violin ay marikit, malambing, at tila nagkukwento ng kapayapaan. Ito ang langit na ipinagkait sa akin noon, ang paraiso na itinayo ko mula sa sarili kong dugo, Bamuhoy. Sa gitna ng tawanan at kislap ng mga baso ng champagne, nakita ko sila. Pumasok ang pamilya Ibarra, hindi bilang mga VIP, kundi bilang mga taong pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanilang dangal. Si Rafael ay nakasuot kuwamot-bot taksido na tila maluwag na sa kanyang katawan. Wala na ang dating tikas ng kanyang balikat. Sa kanyang tabi, si Lysandra ay pilit na itinatago ang pamumutla sa likod kuwamotlop trang dimdam. Ang kanyang gown ay lumana, hiram marahil o binili sa isang murang tindahan, pero ang kanyang tingin ay puno pa rin ng lasong dati niyang ibinubuga sa akin. Naramdaman ko ang paglapit ni Mateo sa aking tabi. Hinawakan niya ang aking siko, isang banayad na paalala na siya ang aking sandigan. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Mateo. Higit pa sa handa, sagot ko nang may ngiti. Naglakad kami patungo sa kanilang kinaroroonan. Habang papalapit kami, nakita ko ang pagbabago ng timpla ng mukha ni Doña Consuelo. Kahit mahina na ang kanyang katawan, nagawa pa niyang dumalo. Marahil ay umaasa na may makukuha siyang donasyon o awa mula sa mga dating kakilala. Nang magtama ang aming mga mata, bigla siyang yumuko, tila ba nasisilaw sa aking liwanag. Doktora Valmonte, bati ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig. Salamat. Salamat sa pagtanggap sa anak ko sa Phoenix. Hindi ko siya sinagot ng diretsyo. Tinitigan ko lang si Lysandra, na ngayon ay masama ang tingin sa hawak kong baso ng mamahaling alak. How dare you act like a queen here, Risa? Asik ni Lysandra sa isang mahinang boses, sapat lang para marinig ko. Akala mo ba ay nakalimutan ko na kung paano ka na malimos sa amin noon? You are just a doctor from the slums, nothing more. Gumiti ako ng dahan-dahan. Ang pagkakaiba natin, Lysandra,
ay itong aking korona ay binili ko ng sarili kong talino. Samantalang ang sayo, ninakaw mo lang, pero heto ka pa rin. Tila isang basahan na pilit itinatago ang dumi. Sa sobrang galit, biglang gumalaw ang kamay ni Lysandra. Tila ba aksidental niyang itinulak ang hawak niyang baso ng red wine patungo sa aking direksyon. Naramdaman ko ang malamig na likido na tumalsik sa laylayan ng aking asul na gown. Ang mapulang mantsa ay kumalat sa sutla, tila isang sariwang sugat. Natahimik ang mga taong malapit sa amin. Inasahan ni Lysandra na magwawala ako, nasisigaw ako, o di kaya ay iiyak. Ngunit nanatili akong kalmado. Kinuha ni Mateo ang isang puting table napkin at dahan-dahang pinunasan ang mantsa sa aking damit. Sayang ang alak, Lysandra, mahinahon kong sabi habang tinititigan siya ng diretso sa mata. Masyadong mahal ito para sa isang taong hindi marunong uminom ng maayos. Pero huwag kang mag-alala. Ang mantsang ito sa damit ko ay madaling matanggal. Pero ang mantsa sa pangalan nyo, kahit gaano karaming luha ang ibuhos nyo, hinding-hindi na mabubura iyon. Napahiya si Lysandra sa harap ng mga taong nagsimulang magbulungan. Nakita ko ang pag-igting ng panga ni Rafael. Ang kanyang kahihiyan ay hindi na maikakaila. Sa gitna ng tensyong yon, biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Tanging ang malaking projector screen sa entablado ang nagbigay ng liwanag. Ngayon, anunsyo ng host, ay panonoorin natin ang isang video tribute para sa ating pinaka-generous na donor, ang tagapagtatag ng Phoenix Wellness Center, Dr. Amarisa Valmonte. Umupo ang lahat. Inasahan ko na ang ipapalabas ay ang mga larawan ng aking mga charity projects, ang mga pasyenteng gumaling, at ang aking paglalakbay patungo sa tagumpay. Iyon ang inihanda ni Mateo. Ngunit nang magsimula ang video, hindi ang Phoenix ang lumabas. Ang screen ay napuno ng static at biglang lumitaw ang isang madilim na kuha mula sa isang dashcam. Ang petsa sa ibaba ay 3 taon na ang nakalilipas. Ang lokasyon ay ang madilim na kalsada sa kabundukan ng Santa Milagros. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng aking puso. Ang boses na umalingaw-ngaw sa buong ballroom ay hindi boses ng isang narrator. Ito ay ang boses ni Rafael, punong-puno ng takot at desperasyon, ngunit may kasamang malupit na pagtataksil. Crossover! Crossover! Rafael, iligtas mo ako! Sigaw ng boses ni Lysandra sa video. Huwag kang mag-alala, Lysandra. Hawakan mo ang kamay ko. Iiwan natin ang sasakyang ito. Sagot ni Rafael. At pagkatapos, ang boses ko. Ang boses ko na nagmamakaawa mula sa kailaliman kuwadong donat. Rafael, ang anak natin. Huwag mo kaming iwan. Rafael. Sa malaking screen, kitang-kita ang bawat detalye. Nakita ng buong elitistang lipunan ng Maynila kung paano hinila ni Rafael si Lysandra palabas habang lumingon siya ng isang beses sa kotseng malapit ng sumabog kung saan ako nakakulong at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtakbo, papalayo, nang hindi man lang lumingon muli. Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakakabingi. Ang bawat mata ay nakatitig sa screen. At pagkatapos ay bumaling sa pamilya Ibarra na nakatayo sa dilim. Tila mga kriminal na nahuli sa akto. Nanginginig ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa. Hindi ito ang inihanda naming video. Nilingon ko si Mateo at nakita ko ang gulat at takot din sa kanyang mga mata. Sino ang nagpalit ng video? Sino ang may hawak ng footage na ito na akala ko ay nawala na? At sa gitna ng katahimikan, tumunog ang aking cellphone sa loob ng aking bag. Isang bagong mensahe mula sa parehong hindi kilalang numero. Ang katotohanan ay parang apoy. Dr. Valmonte, maaari itong magpainit ng iyong tagumpay, pero maaari rin itong tumupok sa lahat ng kasinungalingang itinatayo mo. Handa ka na bang malaman kung sino talaga ang nagputol ng preno ng kotseng iyon? Napatingin ako sa screen. Ang video ay natapos sa isang malakas na pagsabog
At ang huling imahe ay ang aking duguang kamay na nakalawit sa bintana. Hawak ang asul, nakahon ng sapatos ng sanggol. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Ang piging ng mga maskara ay tapos na. Ang lahat ng maskara ay nahulog na. Pero ang pinaka-nakakatakot na muka ay hindi pa rin nagpapakita. Hindi totoo yan. Isang malaking kasinungalingan ang video na yan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang sigaw ni Rafael ay bumasag sa nakakangilong katahimikan ng Grand Ballroom. Ngunit ang kanyang boses na dati ay puno ng kapangyarihan ay tunog basag at puno ng takot. Wala ni isa sa mga panauhin ang gumalaw. Ang mga flash ng kamera na kanina ay para sa aking tagumpay ay naging mga kidlat na tumatama sa kanyang nanginginig na pagkatao. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatitig sa kanya nang may pandidiri. Tila ba nakakita sila kuwamot konkaivat na nagtatago sa likod kumot botoksido. Nanatili akong nakatayo sa entablado. Ramdam ko ang lamig ng diamanting kwintas sa aking leeg na tila ba naging isang mabigat na tanikala. Tinitigan ko si Rafael mula sa malayo. Ang mantsa ng alak sa aking asul na gown ay naging kulay itim sa ilalim ko and then sangkaw. Tila isang anino ng nakaraan na ayaw akong tantanan. Saksi ang buong mundo, Rafael. Mahinahon kong sabi. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa sound system ng bulwagan. Hindi nagsisinungaling ang mga mata. Ang bawat luhang ibinuhos ko sa loob ng kotseng iyon ay nakatala na sa kasaysayan ng gabing ito. Dinaluhong ng mga security guard si Rafael at ang pamilya Ibakra upang ilabas sila sa bulwagan. Ang huling nakita ko ay ang mukha ni Lysandra, puno ng lason at panginginig, habang pilit niyang tinatakpan ang kanyang mukha mula sa mga reporter na tila mga buwitreng sumusugod sa kanilang bangkay. Pagkatapos ng kaguluhan, dinala ako ni Mateo sa aking pribadong opisina sa loob ng hotel. Isinara niya ang pinto at iniwan ang ingay ng mundo sa labas. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang aking dibdib na tila sasabog sa halo-halong emosyon. Risa, hindi ko alam kung paano napalitan ng video. Simula ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sinisiguro ko sa'yo, ang inihanda ko ay ang iyong charity achievements. May nanghimasok sa system natin. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bag at muling binasa ang mensahe. Ang bawat salita ay tila isang kuko na kumakamot sa aking utak. Sino ang nagputol ng preno ng kotseng iyon? Mateo, tawag ko sa kanya habang nakatitig sa madilim na bintana. Sa loob ng 3 taon, naniwala ako na ang aksidente ay isang malupit na laro ng tadhana. Naniwala ako na sadyang madulas ang kalsada at mabilis ang takbo ni Rafael. Pero ang video ay nagpakita ng isang bagay na hindi ko napansin noon. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Mateo. Lumapit siya sa akin. Bago tumama ang kotse sa puno, nakita ko si Rafael sa video na pilit itinatapak ang preno pero wala itong reaksyon. At ang mukha ni Lysandra, bago pa man kami mawalan ng kontrol, nakatingin na siya sa odometer ng sasakyan. Hindi siya nagulat. Naghihintay siya. Natahimik si Mateo. Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging mabigat. Puno kwasong hingo. Kung may nagputol ng preno, bulong ni Mateo, ibig sabihin ay hindi lang ito kapabayaan. Ito ay planadong pagpatay. At ang taong gumawa noon ay handang isakripisyo kahit ang buhay ni Rafael basta masiguradong mawawala ka sa landas nila. Kinuha ko ang asul na kahon ng sapatos ng sanggol na itinago ko sa aking desk. Ito ang kahong nakita sa huling bahagi ng video. Marumi, puno ng tuyong dugo at may lamat. Hinaplos ko ang malambot na tela ng sapatos. Sa bawat hibla nito ay nakabaon ang pangarap ko na kailanman ay hindi na magkakatotoo. Gusto nilang burahin ang lahat ng bakas ko. Sabi ko, ang aking boses ay naging matigas na parang bakal. At ngayon,
Ang batang iniligtas ko sa Phoenix. Ang batang anak ni Rafael at Lysandra, siya ang susi. Anong balak mo, Risa? Kailangan kong malaman kung sino ang nagpadala ng mensahe. At kailangan kong balikan ang labi ng kotseng iyon. Alam kong nasa isang junkyard pa rin yon sa probinsya. Itinatago ng mga tauhan ni Rafael. Sa gitna ng aming pag-uusap, muling umilaw ang aking cellphone. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mensahe ang dumating. Isang tawag mula sa Phoenix Wellness Center. Doktora Valmonte! Ang boses ng nurse ay puno ng takot. May nangyaring hindi maganda sa charity wing. Ang pasyenteng sanggol, si Baby Angelo. Nawawala siya. May kumuha sa kanya mula sa nursery. Parang tumigil ang mundo ko. Ang lahat ng puot ko, para kina Rafael at Lysandra, ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding takot para sa isang inosenteng buhay. Sino ang huling nakitang pumasok? Sigaw ko sa telepono habang mabilis na lumalabas ng opisina. Kasunod si Mateo. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse, doktora. Pero nang tingnan namin sa CCTV, ang mukha niya ay tinatakpan kwamot Lop Kautrangday. At ang mas nakakatakot, iniwan niya ang isang sulat sa crib ng bata. Anong nakasulat? Isang pangalan lang po, doktora. Amaryllis. Napatigil ako sa tapat ko at angmay. Ang pangalang yon, iyon ang lihim na pangalan na tanging ang aking ina at si Rafael lang ang nakakaalam. Iyon ang pangalang itinawag sa akin ni Rafael nung mga panahong akala ko ay mahal niya ako. Risa, anong nangyayari? Tanong ni Mateo, hawak ang aking braso. Hindi lang ito tungkol sa preno, Mateo. Bulong ko, ang aking mga mata ay puno ng kilabot. Buhay pa ang nakaraan at kinuha nila ang bata para pilitin akong bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sumakay kami sa sasakyan at mabilis na binaybay ang kalsada patungo sa Phoenix. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, malalaki at malalamig. Tila ba ang langit ay muling nagluluksa. Habang nakatingin ako sa labas, naramdaman ko ang pag-igting ng aking puso. Ang aking imperyo ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng alon kwa sudat. Sino ang may kayang gawin ito? Sino ang nakakaalam ng pangalang Amaryllis? At higit sa lahat, kung buhay ang nakaraan, handa ba akong harapin ang katotohanang baka ang taong pinagkakatiwalaan ko ngayon ay may kinalaman din sa aking pagbagsak noon? Tumingin ako kay Mateo na seryosong nagmamaneho. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay matatag, pero sa isip ko, ang munting tinig ng pagdududa ay nagsimulang bumulong. Ang laro ay naging mas madumi at ang bawat hakbang ko ay tila patungo sa isang bitag na mas malala pa sa aksidenteng naganap 3 taon na ang nakalilipas. Hanapin niyo ang bata. Kahit anong mangyari, kailangan siyang mahanap bago matapos ang gabing ito. Ang sigaw ko ay humahalo sa ingay kwa ulan na bumubuhos sa labas kwa Phoenix Wellness Center. Ang nursery na dati ay puno, kwa subin-iyen ay naging muthintrong kwa toyak. Ang bakanting crib ni Baby Angelo ay tila mutming vethung sohom. Ipinapaalala sa akin ang lahat ko pagkawala ko noon. Risa, kailangan nating maging lohikal, sabi ni Mateo habang hinahawakan ang aking mga balikat. Ang pangalang Amaryllis ay hindi basta-basta iniwan doon. Isang paanyaya iyon, isang bitag. Hindi ako pwedeng manatili rito at mag-isip, Mateo. Pabalas kong sagot. Ang batang iyon ay may malubhang kondisyon sa baga. Kapag hindi siya naibalik sa oxygen support sa loob ko, Haiting, mamamatay siya. At ang dugo niya ay mapupunta sa mga kamay ko. Sa gitna ko kaguluhan, muling umilaw ang aking cellphone. Isang video call mula sa hindi kilalang numero. Sinagot ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Sa screen, bumungad ang isang madilim at maalikabok na lugar. Amoy ng kalawang at luma ang tila lumalabas sa screen. Nakita ko ang isang maliit na bata, namumutla at nahihirapang huminga, nakahiga sa isang maruming kutsyon at sa tabi niya
Nakaupo ang isang babaeng tila nawala na sa katinuan. Si Lysandra. Gulo-gulo ang kanyang buhok. Ang mamahaling gown na suot niya sa gala ay punit-punit, nabahira ng putik at alikabok. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang maliit na gunting, nakapwesto ng delikado malapit sa bata. Risa, lumapit ka. Pabulong na sabi ni Lysandra sa video, ang mga matay kumikislap sa dilim. Nandito ako sa junkyard. Sa lugar kung saan itinago ni Rafael ang sasakyang nagdala ng pinakamalaking sakit sa buhay mo. Dito natin haharapin ang katapusan ng lahat. Lysandra, tama na. Sigaw ko. Ang bata, kailangan niya ng tulong. Delikado ang kalagayan niya. Bata? Tumawa siya ng may malamig na himig. Sigurado ka bang mahalaga pa siya sa akin, Risa? O isa lang siyang paalala ng isang pagkakamali? Pumunta ka rito, mag-isa. Kapag may sumunod sa'yo, o kapag nakita ko kahit anino ng awtoridad, o si Mateo, may mangyayaring hindi mo kakayanin. Biglang namatay ang linya. Tumingin ako kay Mateo. Kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata, ngunit may isa pang damdaming nakatago uroon, isang bigat na hindi ko agad maunawaan. Mateo, kailangan kong pumunta. Sabi ko habang kinukuha ang aking medical bag. Sasama ako, Risa. Hindi kita pwedeng iwanan doon. Hindi. Narinig mo siya. Mag-isa lang ako. Kung gusto mong tumulong, manatili ka rito at ihanda ang emergency team. Kapag nakakuha ako kuya pagkakataon, magpapadala ako ko a GPS location. Mabilis akong sumakay sa aking sasakyan. Ang kalsada patungo sa junkyard sa labas ko at Tanfo ay madilim at madulas. Ang bawat patakwa ulan sa windshield ay tila mga luha ng nakaraan na humaharang sa aking paningin. Pagdating ko sa junkyard, ang amoy ng kinakalawang na bakal at napanis na langis ay sumalubong sa akin. Isang lugar na tila libingan ko anyong Jack Mervovun. Sa gitna ko tambak ko mga wasak na sasakyan, nakita ko ang aking dating kotse. Ang asul na sedan na ngayon ay isang lulutang na tumpok ng bakal. Sa loob kuwamot-dotnat na bodega, nakita ko si Lysandra. Nandito na ako, Lysandra. Bitawan mo na ang bata. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit. Bakit, Risa? Bakit ang bait mo pa rin? Hikbi ni Lysandra. Dapat ay hinayaan mo na kaming mabulok. Dapat ay hindi mo na iniligtas ang batang ito. Alam mo ba? Sa bawat tingin ko sa kanya, naaalala ko kung paano ko pinutol ang preno, kuwa kotseng iyon habang natutulog ka sa backseat. Naaalala ko kung paano ko binalak na tayong dalawa lang ang mamatay para makuha ko ang lahat ng sayo. Napatigil ako. Ang kumpirmasyon ay mas masakit kaysa sanghingo. Pati ang buhay ni Rafael, isinakripisyo mo. Mahal niya ako, Risa. Akala ko ay ililigtas niya ako. At ginawa nga niya, di ba? Pinili niya ako. Tumawa siya ng mapait. Pero ang buhay na nakuha ko pagkatapos niyon ay isang impyerno. Ang batang ito ay sumpa. Hindi siya humihinga ng maayos. Gaya kwalungtam ko. Biglang nabulunan ng bata. Ang kanyang mukha ay naging kulay asul. Cyanosis. Lysandra, itabi mo ang gunting. Mamamatay siya. Sigaw ko. Sa isang iglap ng kaguluhan, nagawa ni Lysandra na itulak ang bata palayo at iangat ang maliit na gunting sa may bandang leeg niya. Huwag kang lalapit. Sigaw niya, nanginginig ang boses. Tama na. Dito na lang matatapos ang lahat. Sa harap ko ay isang malupit na pasya. Sa isang panig, ang bata. Hirap huminga. Nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Sa kabila, ang babaeng winasak ang aking mundo. Ang babaeng naging ugat ng pinakamalalim kong sugat na ngayon ay tuluyang nawawala sa sarili. Sumisigaw ang dibdib ko ng galit. Hayaan mo na, Amarisa. Hayaan mong matapos dito. Ito ang kapalit ng lahat. Ngunit ang aking mga kamay, ang mga kamay ng isang manggagamot,
ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa responsibilidad. Pinili ko ang bata. Binuksan ko ang aking medical kit at agad kong sinimulan ang mga hakbang upang maibsan ang kanyang paghihirap sa paghinga. Sa gitna ng aking paggalaw, may isang malakas na kalabog mula sa pinto. Bigla itong bumukas. Pumasok si Rafael. Gusot ang anyo. May bakas ng dugo sa mukha. Halatang galing sa matinding komprontasyon. "Lysandra!" Sigaw niya. Saka napatingin sa bata. Ang bata. Kailangan niya ng tulong. Ngunit bago pa siya makalapit, isang anino ang lumitaw mula sa likuran ni Rafael. Isang baril ang tumama sa ulo ni Rafael, dahilan upang bumagsak siya sa sahig. Napaangat ang tingin ko. Doon, sa may pintuan ko bodega, nakatayo si Mateo Calderon. Hawak niya ang isang baril at ang kanyang mukha ay wala kuwa anumang emosyon. "Mateo," bulong ko, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. "Tapusin na natin ang dula-dulaang ito." "Risa," malamig na sabi ni Mateo, "masyado ka nang maraming alam tungkol sa preno. At masyado ka nang naging matagumpay para sa isang taong dapat ay nananatiling biktima." Napatitig ako sa kanya. Ang taong pinagkatiwalaan ko, ang taong bumuo sa akin. Siya ba ang tunay na arkitekto ko impyernong ito? Sa gitna ko bodega, napapaligiran ko kalawang at dugo. Napagtanto ko na ang tunay na kaaway ay hindi ang taong hayagang nanggagahasa ko yung kaligayahan, kundi ang taong tahimik na nagtatayo ko yung trono para lang mas mataas ang iyong pagbagsak. Ganito na lang ba? Ang bawat pagtitiwala ba ay may pambayad na pagtataksil? Tumingin ako sa sanggol na hawak ko, na ngayon ay nagsisimulang huminga ng mahina. Tumingin ako kay Mateo na unti-unting lumalapit. "Bakit, Mateo?" Ang tanging tanong na lumabas sa aking mga labi. "Akala mo ba ay tadhana ang nagdala sa akin sa Quiapo noong gabing iyon, Risa? Akala mo ba ay isang himala ang pagkakaligtas mo sa impeksyon habang nag-iisa ka sa barong-barong?" Ang boses ni Mateo ay hindi na ang banayad na boses ng isang kaibigan. Ito ay naging matigas, malamig, at tila tunog ng bakal na kinalaladkad sa semento. Nanatili siyang nakatayo sa may pintuan ng bodega. Ang anino niya ay humahaba sa sahig dahil sa liwanag ng kidlat sa labas. Ang baril sa kanyang kamay ay nakaturo sa amin. Isang itim na tuldok na nagtatapos sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Niyakap ko ng mahigpit ang sanggol sa aking dibdib. Ang init ng katawan ng bata ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin sa realidad habang ang mundo ko ay muling naglalaho. "Bakit, Mateo?" bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa sobrang pait. "Ikaw ang nagbangon sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin na lumaban. Lahat ng ito, lahat ng Phoenix dahil sa tulong mo. Dahil kailangan ko ng isang sandata, Risa," sagot niya habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol ng kamatayan. Galit ako sa mga Ibarra. Sinira nila ang karera ko. Ninakaw nila ang dangal ko. Pero alam ko na ang isang tulad kong abogado ay hindi sapat para pabagsakin ang isang pamilyang tulad nila. Kailangan ko ng isang martir. Kailangan ko ng isang doktorang duguang ang puso na handang maningil. Tumawa siya. Isang tawang walang katuwaan. "Inalagaan kita na parang isang mamahaling halaman, Risa. Pinanood kitang lumago. Pinanood kitang maging matagumpay. Dahil alam ko na sa bawat tagumpay mo, mas masakit ang bawat sampal na ibinibigay mo kina Rafael at Lysandra. Pero naging masyado kang matalino, masyado kang naging malaya. At ngayon, pati ako ay balak mong imbestigahan. Ikaw ang nagputol ng preno. Hula ko. Ang katotohanan ay tila isang malaking bato na dumagan sa aking hininga. Hindi, pagtatama niya, habang nakatitig sa akin ng walang kurap. Binigyan ko lang si Lysandra ng ideya.
Binigyan ko lang siya ng paraan. Siya ang pumatay sa anak mo, Risa. Pero ako ang sumulat ng script. At ngayong gabi, tatapusin natin ang huling kabanata. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Lysandra na dahan-dahang gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na nakulong. Si Rafael naman ay nananatiling walang malay sa sahig, duguang ang noo. Mateo, ang bata, kailangan niya ng ospital. Pagmamakaawa ko, pilit na ibinabalik ang usapan sa tungkulin ko bilang doktor. Huwag kang pumatay ng inosente. Tapusin mo na lang ako, pero iligtas mo ang bata. Ang batang yan, ang huling ebidensya ng pagkakamali nating lahat. Risa, sabi ni Mateo, dahan-dahang itinataas ang baril upang ituro sa aking noo. Kapag nawala kayong lahat dito, sa gitna ng sunog na mangyayari sa junkyard na ito, ang Phoenix ay mapupunta sa akin bilang yung legal partner at ang kasaysayan ay maaalala ka bilang isang bayaning doktor na namatay habang sinusubukang iligtas ang pamilya ng kanyang kaaway. Naramdaman ko ang paghinto ng ulan sa labas na palitan ng isang nakabibinging katahimikan. Isinara ko ang aking mga mata. Handa na ba akong mamatay? Pagkatapos ng lahat ng hirap, dito lang ba magtatapos ang aking paglalakbay? Ngunit sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang munting daliri ng sanggol na humawak sa aking puting blazer. Isang mahina pero matatag na kapit. Isang paalala na ang buhay ay laging lumalaban. Kahit sa harap ng kamatayan, biglang bumukas ang mga mata ni Lysandra. Sa isang huling bugso ng kanyang kabaliwan at desperasyon, hindi ako ang dinaluhong niya. Sa halip sinunggaban niya ang binti ni Mateo at ibinaon ang kanyang mga kuko rito. Narinig ang isang malakas na pagbagsak ng gamit nang mawalan ng balanse si Mateo. Ang baril ay pumutok, ngunit ang bala ay tumama sa bubungan ng bodega. Ang tunog ng putok ay umalingaw-ngaw, tila isang babala. Hindi ako nag-atubili. Bitbit ang bata, tumakbo ako patungo sa kabilang panig ng bodega, nagtatago sa likod ng mga wasak na makina. Narinig ko ang sigawan ni na Mateo at Lysandra. Isang labanan ng dalawang demonyo sa gitna ng impyerno. Doon, sa dilim, nakita ko si Rafael na nagsisimulang gumalaw. Hawak-hawak niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay pilit na idinidilat. Amarisa, bulong niya. Ang boses ay puno ng sakit at kalituhan. Rafael, tumayo ka. Sigaw ko, tulungan mo ako. Ang bata! Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang dating Rafael, ang sundalong handang sumabak sa giyera. Kahit nanginginig, tumayo siya at hinarangan ng daan patungo sa amin. Tumakbo ka na, Risa, utos ni Rafael habang nakaharap kay Mateo na ngayon ay nakatayo na at muling hawak ang baril. Iligtas mo ang anak ko, iligtas mo ang sarili mo. Ito na lang ang tanging paraan para makabawi ako sa lahat ng kasalanan ko. Rafael, huwag! Sigaw ko, pero huli na. Dinaluhong ni Rafael si Mateo. Ang dalawang lalaki ay nagpambuno sa sahig, isang labanang pisikal na puno ng puot at pagsisisi. Narinig ko ang kalabog ng kanilang mga katawan sa kinakalawang na bakal. Niyakap ko ang bata at tumakbo palabas ng bodega, patungo sa aking sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Ang putik ay humahaplos sa aking mga paa. Ang lamig ng hangin ay tumatagos sa aking balat, pero hindi ako lumingon. Nang marating ko ang sasakyan, mabilis ko itong pinaandar. Habang paalis ako, tiningnan ko ang rearview mirror. Nakita ko ang isang maliit na kislap ng apoy mula sa loob ng bodega. Isang pagsabog ng tangke ng gas ang naganap. At sa loob ng ilang segundo, ang buong lugar ay nilamon ng naglalagablab na apoy. Napatigil ako sa gilid ng kalsada, malayo na sa panganib. Pinanood ko ang apoy na tila sumasayaw sa gitna ng gabi. Ang ulan ay muling bumuhos, tila sinusubukang patayin ang apoy,
pero ang puot na nagmula sa loob ay masyadong matindi para sa tubig ng langit. Niyakap ko ang sanggol. Si Baby Angelo ay mahimbing nang natutulog. Tila hindi alintana ang digmaang naganap para sa kanyang buhay. Ligtas na tayo, bulong ko, habang ang mga luha ay muling umaagos sa aking pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng paglaya. Namatay na ang nakaraan sa loob ng bodegang iyon. Namatay na ang Amarisa na martir, ang Rafael na nagtaksil, ang Lysandra na mapanira, at ang Mateo na mapanlinlang. Ang tanging natira ay ako, ang aking mga kamay na muling nakapagligtas ng buhay, at ang bukas na kailangan kong harapin ng mag-isa. Ngunit may dalang tunay na kapayapaan. Huminga ako ng malalim at muling pinaandar ang sasakyan. Patungo sa Phoenix, patungo sa bukas ka na. Isang taon ang mabilis na lumipas mula noong gabing tinupok ng apoy ang lahat ng puot at pagtataksil sa bodegang iyon. Ngayon, habang nakatayo ako sa malawak na garden ng Phoenix Sanctuary, isang bagong pasilidad na itinayo ko para sa mga inang nagdadalamhati, ang sikat ng umaga ay banayad na humahaplos sa aking muka. Hindi na ito ang sikat ng araw na nakakasilaw at nakakasunog, kundi isang liwanag na nagbibigay ng bagong buhay. Ang hangin ay amoy sariwang damo at namumukadkad na mga bulaklak ng sampagita. Ang katahimikan ay hindi na nakabibingi, kundi puno ng melodiya ng mga ibon at malalayo, ngunit masayang tawanan ng mga bata sa playground. Naramdaman ko ang isang maliit na kamay na humahawak sa laylayan ng aking puting bestida. Napatingin ako sa ibaba at ngumiti. Mama, Mama. Bulong ng munting tinig. Si Angelo. Ang batang inakala ng lahat ay hindi mabubuhay, ngayon ay malakas na tumatayo at nagsisimula ng humakbang. Kahit na meron pa siyang munting peklat sa kanyang dibdib mula sa operasyong ginawa ko, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sigla. Hindi ko siya itinuring na anak ng aking kaaway. Itinuring ko siyang isang himala, isang buhay na kinuha ko mula sa bingit ng kamatayan upang punan ang puwang sa aking puso. Inangkat ko ang bata at naramdaman ang kanyang mabangong hininga sa aking leeg. Sa bawat pagtibok ng kanyang puso, nararamdaman ko ang kapatawaran. Hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil karapat-dapat ang aking sarili sa kapayapaan. Nabalitaan ko na ang lahat ng mga kaso ay naisara na. Si Mateo, Rafael at Lysandra ay nananatili na lamang ng mga pangalan sa mga lumang dyaryo at ulat ng pulisya. Ang kanilang mga ambisyon at kasamaan ay naging abo na tinangay na ng hangin. Ang Phoenix Wellness Center ay lalong lumago, hindi lang bilang isang negosyo, kundi bilang isang simbolo ng pag-asa para sa bawat babaeng sinabihang wala na silang halaga. Lumakad ako patungo sa isang maliit na marker sa ilalim ng isang puno ng nara. Walang pangalan ang nakasulat doon, tanging isang ukit ng isang asul na sapatos ng sanggol. Inilapag ko ang isang puting rosas sa paanan nito. Anak, bulong ko sa hangin, habang ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang umaagos. Tingnan mo ako ngayon, hindi ako sumuko, at dahil sa iyo, libo-libong bata ang nabibigyan ng pagkakataong huminga at mabuhay. Ang iyong maikling buhay ay naging binhi ng isang kagubatan ng pag-asa. Wala akong asawa sa aking tabi. Wala akong haring naghahari sa aking palasyo. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, napagtanto ko na hindi ko iyon kailangan. Ang aking kaligayahan ay hindi na nakadepende sa pagmamahal ng isang lalaki, kundi sa pagmamahal na ibinibigay ko sa aking sarili at sa mga taong nangangailangan ng aking tulong. Ang aking tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng aking ari-arian, kundi sa lalim ng aking katahimikan. Tumingin ako sa malayo, sa abot-tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang bawat pilat sa aking katawan at puso ay naging isang mapa
na nagdala sa akin sa lugar na ito. Isang lugar kung saan ang katotohanan ay hindi na nakakasakit at ang bukas ay hindi na nakakatakot. Huminga ako ng malalim. Pinupuno ang aking baga ng malinis at sariwang hangin. Ako si Amarisa Valmonte, isang doktor, isang ina sa libo-libong bata, isang babaeng bumangon mula sa abo. At sa wakas, ako ay malaya na. Ang kwento ng aking luha ay natapos na. Ang natitira na lamang ay ang apoy ng aking pag-asa na kailanman ay hindi na muling mamamatay. Ligtas na ako. Payapa na ako. At sa gitna ng sikat ng araw, dahan-dahan akong naglakad papalayo. Bitbit ang bata at ang bukas na puno ng liwanag.